Welcome back to Senpai Recap. Ang ating i-recap ay ang anime na Undead Unluck. Nagsimula ang istorya na may isang babae na nagngangalang Fuko Azumo, ang nagbabasa ng kanyang paboritong romance manga sa taas ng isang tulay. Nang matapos niya ito ay tatalon na sana siya nang biglang sumingit ang isang lalaki na nagsabi na delikado ang tinatayuan niya. Nagdrama na si ate mo. Gusto lang naman daw niya makaranas ng romance ng katulad ng sa mga nabasa niya. Pero dahil sa katawan niya ay hindi mangyayari iyon, tinutukan pa niya ang lalaki saka sinabi na kailangan daw niyang mamatay. Masyado naman relax ang lalaki na nainom lang ng milkshake, kaya sinabi niya na pag hinawakan nito ang katawan niya ay magkakaroon siya ng matinding sakit. Nagsasalita pa siya nang biglang lumapit ang lalaki sa kanya na naging dahilan para masaksak niya ito sa dibdib, na sobrang kinashock niya, at parang walang nangyari na lumapit ito sa kanya saka hinawakan siya sa panga, at nawala din ang dugo nito sa bibig. Saka siya nilaglag sa safe zone at sinabi na hinawakan daw siya nito at excited pa kung ano mangyari sa kanya, habang si Fuko ay sobrang nagimbal sa nangyari. Nagsasalita pa ito nang biglang sinabi ni Fuko na parating na daw ang kamalasan niya. Sakto nabitak ang tinatapakan ng lalaki at nahulog ito sa dumaang tren. Maiyak-iyak naman nag-sorry si Fuko dito dahil nakapahamak na naman siya. Sobrang na-shock naman siya nang bumalik ang ulo nito at magsalita pa. Sinabi pa nito na ang sakit na sinasabi nito ay front lang niya para protektahan ng iba laban sa kamalasan na dala niya. Bigla pang nag-regenerate ang katawan ng lalaki na mukhang nagkaroon ng matinding interest sa power ni Fuko. Napasigaw na lang siya nang makita na wala nang saplot ang lalaki. Sa kanya sinuntok ang pagkalalaki nito at nagmamadaling tumakas habang tinatawag itong zombie, pero nainis ito at hinabol siya at ginamit ang dugo nito para e-boost ang sarili. Sakto na regenerate na rin kamay nito para hawakan si Fuko sa katawan, at nagpakilala bilang undead. May itatanong pa sana si undead dito pero may mga tao na parating kaya tumalon ito palayo sa lugar, na kinatakot ni Fuko. Nang makalayo na sila ay super proud pa ito sa teknik nito na tinawag nitong Deja. Ayon pa dito ni regenerate daw niya ang putol niyang paa at ginamit ang momentum para tumalon sa building. Madami pa itong sinasabi pero tinangka na tumakas ni Fuko, pero nahuli ito sa paa ni undead. Hindi daw ito pwede umalis dahil marami pa siya tanong dito. Sinabi naman ni Fuko na matrigger daw nito ang unlock niya dahil hinawakan siya nito, pero sinabi nito na okay lang daw dahil hawak niya ang pantalon nito. Kumikawala pa siya pero napasigaw siya nang ma-realize niya pag binitawan siya nito ay tapos siya. Sinabi naman nito na pag pinaliwanag daw nito ang rule ng unlock niya ay hindi siya nito ihuhulog. Pero sinabi nito na okay lang daw mahulog siya. Yun naman talaga gusto niya mangyari. Kaya nabwisit ito at pinag-iikot siya sa ere, na sobrang kinatakot niya. Kaya pumayag na siya na ipaliwanag dito ang ability niya na unlock. Ayon kay Fuko nagsimula ang lahat 10 years ago, paalis daw ang magulang niya sakay ng eroplano. 1 week daw sila sa abroad, kaya niyakap niya ang mga ito, at pinaghahalikan sa pisngi. Pero makalipas ang 30 minutes ay sumabog ang eroplano, at lahat ng sakay ay namatay. Simula noon na-realize niya na pag hinawakan siya ay napapahamak ang mga ito. Pati ang pagkamatay ng magulang niya ay dahil sa kanya. Nagsasalita pa siya nang biglang yakapin siya sa likod ni undead at pati sa loob ng damit, na sobrang kinagimbal niya. Pinipilit naman ni Fuko na kumawala. Madami pa itong sinasabi nang biglang malaglagan ng box ng saging si undead. Tumakbo naman agad si Fuko habang nag-regenerate lang ulit si undead. Sakto pa dumulas siya sa saging na kinahulog niya sa building. Hindi naman makapaniwala si Fuko na matatapos ang buhay niya dahil nadulas siya sa saging. Maiyak-iyak pa nitong iniisip na ang dami pa niyang hindi nagawa, lumabas naman sa damit niya ang favorite manga niya, at habang tinitignan ito ay naisip niya na hindi pa siya ready mamatay. Sakto naman dumating si undead at niligtas siya. Sinabi pa nito na hindi siya papayag na mamatay si Fuko, dahil ito ang magdala sa kanya ng totoong kamatayan. Meron pa daw itong hindi sinasabi sa rules para magkaroon ng mas malaking kamalasan na mangyari. Naghanap naman sila ng hideout para mapag-usapan ang tungkol sa unlock ability ni Fuko. May nakamasid naman sa kanilang grupo at sinabi pa nito na huhulihin daw nila si Fuko kasama si undead para mapag-aralan ang ability nito. Nang nasa hideout na sila ay tinangka na naman tumakas ni Fuko. Napangisi na lang si undead at hinabol ito. Gusto pa ni undead maghubad ito para daw malaman niya kung saan ang hawakan niya na mas matindi ang unlock na darating sa kanya, pero todo iwas si Fuko dito. Sumabit pa ang jacket niya at natanggal at sumambolat ang buhok niyang napakahaba na. Naiyak pa ito dahil nakita ni undead ang buhok niya na pagkahaba-haba na. Ayon kay Fuko lahat daw kasi ng humahawak sa buhok niya ay minamalas, kaya naglabas ng paggupit si undead at ginupitan siya. Hinawakan siya nito sa mukha.
Dahil ayon dito basta hawak niya ito ay hindi matrigger ang unlock ni Fuko. Pero nag-alangan siya dahil pag bumitaw ito ay doon matrigger ang unlock niya. Pero tuloy pa rin sa paggupit si Undead. Natuwa naman siya nang makita na sa wakas ay nagupitan na siya. Nagpasalamat naman si Fuko dito. Bigla naman sinabi nito na 15 minutes daw niya hinawakan si Fuko pero wala pa nangyari. Nag-blush pa si Fuko nang biglang may umatake kay Undead na grupo. Nagpasalamat pa ito kay Fuko dahil na-distract si Undead dahil dito. Kinuha nito ang ulo ni Undead at nilagay sa isang special capsule. Saka biglang nilagyan ng posas si Fuko na pinagtaka niya. Natawa naman ang lalaki dahil inakala ni Fuko na kakampi niya ito. Ayun dito ay trabaho nila ang manghuli ng mga negators o sino mang nagdudulot ng kaguluhan sa mundo. Biglang nasa likod na ito ni Fuko. Ayun dito ang ability daw niya ay kaya niya na mag-negate ang lock ng kahit sino mang humawak sa kanya at patayin ang mga ito, pero hindi ito effective pag hinawakan siya sa pamamagitan ng gloves o sa damit niya. Na-realize naman ni Fuko na balak ng mga ito gamitin ang power niya para pumatay. Sinabi pa nito na kaya daw siya hinuli ni Undead ay para pasunurin siya. Pero pinagtanggol niya si Undead dahil bago pa lang sila magkakilala pero ang gusto lang daw ni Undead ay gamitin ang power niya para tuluyang mamatay. Madami pa siyang sinasabi kaya sinungalngal na siya ng lalaki. Pinapatahimik pa siya nito dahil pag nainis ito ay imbes na hulihin siya ay patayin pa siya nito. Pero go pa rin ito sa pagdrama at nag-sorry pa dahil sa kanya kaya nahuli si Undead. Nagdrama pa ito nang biglang natama ng kidlat ang may hawak sa special capsule ni Undead. Natuwa naman si Fuko nang nakawala ito. Minaliit pa ito ng mga kalaban dahil wala daw sapat na kaalaman si Undead sa laban. Kaya napangisi ito at tinanggal ang cork sa ulo niya. Ito ay para esil ang 100 worth na memories niya. Saka madaling pinag-aatake ang mga kalaban. Nang matalo na niya ang mga ito ay binalik na niya ang cork sa ulo niya. Saka sinabi na ang kidlat ang epekto ng paggupit ng buhok niya, kaya dapat daw pag-aralan nila ang time lag sa unlock ability ni Fuko. Lalapit pa sana ito kay Fuko pero tinutukan ito ng weapon ng lalaki, at sinabi na hindi nga daw namamatay si Undead pero si Fuko ay tao lang na may unlock ability. Kaya para iligtas siya ay hiniwan ni Undead leeg niya na sobrang kinagulat ni Fuko. Tinangka niya ito pigilan dahil ayaw na niya may mapahamak dahil sa kanya, pero nainis lang siya dahil parang wala lang na pinutol nito ulo nito. Sinabi pa ni Undead na wala siyang paki sa opinion niya, kaya magkita daw sila ulit pag nabigyan pa ng pagkakataon, sabay hinagis ang ulo niya sa lalaki. Pero sa isip ni Fuko ay alam niya ang pinaka mag-trigger sa matinding kamalasan sa paligid niya. Kaya kumawala siya sa kalaban at hinalikan sa pisngi si Undead. Masaya pa si Fuko na sinabi na parating na daw ang unlock niya, na kinatuwa ni Undead. Sa kanya ni-regenerate ang katawan niya at pinatakas na si Fuko. Inatake pa siya ng lalaki pero sinungalngal niya ito. Sakto may bumagsak na bulalakaw sa building na sobrang kina-excite ni Undead. Nagdulot pa ito ng matinding pagsabog sa buong paligid. Sobrang saya naman ni Fuko nang makita na buhay si Undead. Pinuri siya nito dahil great assist daw. Nagpakilala naman si Fuko dito. Sinabi naman nito na Undead na lang daw itawag nito sa kanya. Pero hindi ito bet ni Fuko kaya tinawag niya itong Andy. Sinabi naman nito na bahala na daw siya. Nakinatuwa niya. Sinabi naman ni Andy na kung kiss pa lang ay ganun na cat-indi ang effect paano pa kaya pag naging intimate pa sila, na agad kinatakbo ni Fuko. Nainis pa si Fuko dahil ayaw talaga siya nito tigilan. Gusto nito malaman ang mangyayari kapag nag-intimate sila. Iyon na ba ang magdala sa matagal na niyang hinihintay na kamatayan, na kinainis niya dahil ginagamit lang daw siya nito para mamatay. Nagplano pa siya makatakas dahil baka daw makuha nito ang first time niya. Bigla naman siya nagka-idea at sinabi dito na pag mas gusto niya ang isang tao ay mas matindi ang kamalasan na dala niya dito. Halimbawa nung hinalikan niya sa pisngi lolo niya, ay na-sprained lang ito, kaya kapag pinwersa siya nito ay magagalit lang siya dito habang buhay. Kaya nagbago ang isip ni Undead at sinabi na lang na hindi niya ito pwede hayaang mamatay. Na pinagtaka ni Fuko, sobrang na-shock naman siya nang dalhin siya ni Andy sa isa sa hideout nito na puno ng mga weapon. Ayon kay Andy ay gumawa siya ng mga hideout niya para pag hinabol siya ng mga kalaban ay may weapon siya. Sa kanya sinuutan ng kung ano-anong proteksyon si Fuko laban sa kahit anong atake. Sinabi pa ni Andy na sigurado daw may ipapadala pang grupo ang organisasyon na humahanteng sa kanila. At lalo pa daw sila mapersige hulihin sila. At ipadala ang mga member nila na may ability at power. At ang tawag sa mga katulad nila na may ability ay negators dahil hindi tumitalab ang rules ng mundo sa kanila. Dagdag pa nito nakita na ng mga ito ang ability nila pero sila wala silang idea sa mga abilities na ipapadala para hulihin sila. Kaya nasa disadvantage sila. Kaya ang pwede lang nilang gawin ay tumakas.
Ayun pa dito 50 years ago ay nahuli siya ng mga ito at pinag-eksperimentuhan. Sobrang natakot pa si Fuko nang sinabi nito na sigurado matindi gagawin sa kanya, malaman lang ng mga ito ang lahat ng tungkol sa ability niya pati rules ng unlock niya. Kaya sinuot niya lahat ng proteksyon at sinabi kay Andy na kailangan na nila tumakas agad. Kaya nagsimula na silang maglakbay. Tinanong naman ni Fuko kung saan sila pupunta. Ayon naman kay Andy ay wala siyang idea, basta tumakas na lang sila palayo. Natakot naman si Fuko na baka mahuli sila ulit. Kinalma naman ito ni Andy at sinabi na hanggat hindi ito na in love sa kanya ay hindi niya hayaan na mapahamak ito. Nakinablush niya. Patuloy pa sa pang-aasar si Andy nang may naramdaman ito parating. Doon nila nakita na mayroong crack sa langit. Ayon kay Andy, isa itong warp, at ito rin ang ginamit ng mga Ham uli sa kanya 50 years ago. Lumabas mula dito ang isang cyborg. Inatake sila nito na kinatalsik ni Fuko. Tumakbo siya papunta kay Andy dahil mukhang napuruhan ito, pero napansin niya na paurong siya, hanggang bumangga siya sa isang lalaki. Hindi pa siya makalayo dito. Ayon sa cyborg, ang mission nila ay i-retrieve si Andy at patayin si Fuko. Bigla naman umatake si Andy pero bigla itong nanigas at nahulog. Nainis pa si Fuko dahil akala niya ang lalaki ang may kagagawan. Na agad nitong tinanggi. Dahil hindi makagalaw si Andy ay sinuntok siya ng cyborg na kinatalsik niya. Na-realize naman ni Andy nang lumayo siya sa cyborg na nakakagalaw na siya. Ibig sabihin ito may kagagawan ng pagka-paralisa ng katawan niya. Bigla naman sumigaw si Fuko at sinabi na ang lalaki sa tabi niya ang may gawa kaya hindi siya makagalaw. Pero sinabi ni Andy na nagagalaw daw niya katawan niya. Saka sinabi nito na hindi ang lalaki ang dahilan ng pagkaparalisa niya. Dahil ang ability naman ng lalaki ay gawin kabaliktaran ang gustong gawin ng isang tao. Nagka-idea naman si Andy at nakipagsapakan sa cyborg. Dito nakonpirma ni Andy na pag inatake niya ang cyborg ay nawawala ang bisa ng ability nito. Patuloy na nagbanatan ang dalawa habang nag-usap naman ang lalaki at si Fuko. Ayun dito ang bulalakaw na bumagsak dahil sa effect ng unlock ni Fuko, ay mas nag-trigger sa organization para huntingin sila. Kaya kahit ilan talunin nila ay may haanteng pa rin sa kanila na negator. Nagtaka naman si Fuko bakit hindi hinahunting ang mga ito. Ayon sa lalaki na tinatawag na Shen, ang organization nila ay tinatawag na Union o the Anti-Unidentified Phenomena Control Organization, at sa mga rank doon ay may 10th member na negators. Kapalit daw ng hindi paghunting sa'yo ay kailangan tumanggap ka ng mission mula sa organization, pero para makapasa ay maraming test na pagdadaanan. Natuwa pa si Fuko pero sinabi ng cyborg na tinawag na Void na wala na daw available na pwesto. Dagdag pa nito, ang sinumang negator na hindi member ay isang monster. Tatapusin na sana nito si Fuko pero biglang itong niligtas ni Andy. Excited pa sinabi ni Andy na kesa huntingin sila ay sumali na lang sila. Basta tapusin nila ang dalawa ay makasali na sila. Nag-blush pa si Fuko nang sinabi nito na hindi niya ito hayaang mamatay. Kaya tinanggal ni Fuko gloves niya at hinawakan sa dibdib si Andy sabay takbo palayo. Sabay sinabi pa nito na trigger daw ang unlock ability niya pero hindi ibig sabihin mahal niya si Andy. Sakto may nalaglag na truck sa kanila at sumabog. Nainis naman si Andy dahil nakasurvive ang dalawa. Nag-isip naman ng idea si Andy paano matalo ang dalawa at pinag-aralan ang mga ability ng mga ito, at na-realize niya na ang power ng cyborg ay unavoidable, pero wala siyang idea pa sa rules ng ability ni Shen. Nagtago pa siya pero nagtaka siya nang makita na may mga dynamite sa tinaguan niya na agad sumabog. Nakasurvive naman ang cyborg at nang tinangka niya kunin ang kamay ni Andy ay nagulat siya nang nasa likod na niya ito at madali siyang tinapos gamit ang ability niya na tinawag na parts bullets, kung saan ginamit niya ang regenerative ability niya bilang bullet. Nagulat naman si Shen nang makita na patay na si Void. Tinangka naman umatake ni Andy pero nagamitan na siya ng ability ni Shen. Nang dumating si Fuko ay nakita niya na lahat ng atake ni Andy ay na-counter ni Shen. Nainis pa si Andy dahil akala ni Fuko naging magkaibigan na sila ni Shen. Sinabihan niya ito na ibato ang espada sa kanya, at nagkaroon na rin siya ng idea sa ability ni Shen. Tumama ang espada kay Andy at nang atake na siya ay nagamitan siya ni Shen ng ability niya. Ayon kay Shen, nag-hesitate si Andy na tapusin siya dahil ayaw niya makita ni Fuko na pumatay siya. Tinangka naman ni Fuko umatake pero naiwasan lang ito ni Shen, kaya sumubsab ito. Nainis pa si Andy dahil bakit daw siya pumunta. Maiyak-iyak naman sinabi nito na gusto lang daw niya tumulong, at dahil natalo na sila ay tinanong sila ni Shen kung sino ang papalit sa dating posisyon ni Void. Nagturuan pa ang dalawa. Sinabi naman ni Andy na si Fuko ang sasali dahil okay lang na siya ang mapag-eksperimentuhan kesa si Fuko dahil sigurado hindi nito kakayanin.
Dagdag pa nito na pipilitin niya tumakas at kahit matanda na ito ay gagawa siya ng paraan para main love ito sa kanya. Bigla naman nag-decide si Fuko na gawin na nila ang gusto ni Andy, kaya sinabihan niya na tumalikod saglit si Shen dahil may gagawin daw silang kababalaghan. Nagsimula ito maghubad ng damit, at sinabi na hindi siya sigurado na kung may mangyari sa kanila ay mag-trigger ang unlock niya na maging dahilan ng kamatayan nito, pero ito lang daw magagawa niya kapalit ng mga tulong nito sa kanya. Natawa naman si Shen dahil kung makareact ito ay parang tagal na nila magkakilala, kaya nagbigay ito ng idea sa kanila na pumatay pa ng isang member para dalawa silang makapasok. Binigay pa nito ang location ng isa sa member, pero habang papunta sila doon ay may maghunting pa rin sa kanila. Saka na ito umalis gamit ang warp. Sinuot naman ni Andy ang damit ni Fuko. Saka sinabi na hindi daw siya ganun kasama para galawin ng isang babae na nasa desperate na situation. Kaya huwag na daw niya ulitin ang ginawa niya. Na agad sinang-ayunan ni Fuko, at agad nagyaya si Andy na umalis papunta sa Russia. Nakinabigla ni Fuko dahil wala daw siyang passport. Sinabi naman ni Andy na pupunta sila doon sa paraan niya. Ang una sasakay sila papunta sa Niigata. Sunod ay sasakay sila ng yate at ang huli ay sasakay sila sa jet plane, at doon ay i-hire niya ang mga dati niyang tropa para tulungan sila sa laban. At ang huli ay tatapusin nila ang target nila, kaya sumunod na si Fuko dito. Habang pakul na na-drive ng yate si Andy, nakatago naman sa isang sulok si Fuko dahil sa takot dahil hahantingin daw sila ng iba pang negators habang papunta sila sa location na sinabi ni Shen. Hinayla naman siya ni Andy palabas dahil dapat enjoyin niya lang ang biyahe nila. Samantala may isang babaeng negator naman ang tagumpay na nahanap sila gamit ang satellite, saka ito nag-send ng combat aircraft para huntingin sila. Pinag-atake sila nito habang si Fuko natatakot. Excited naman si Andy dahil mapapabilis daw dating nila nito sa Russia. Ginamit naman ni Andy ang ability niya para umatake at ginawang malakanon ang kamay niya na may hawak na granada at pinasabog ang isa sa combat aircraft. Natuwa naman si Fuko dahil akala niya pwede na silang maging member. Pero ayon kay Andy kailangan nilang patayin ang may emblem para maging member sila. Doon niya naalala na may emblem sina Void at Shen, at iyon ang emblem ng 10 member na negators. Sinabi pa ni Andy na 3 sa mga ito ang na-meet niya. Ito ay ang may-ari ng espada na kinuha niya na tinatawag na Unbreakable. Ang isa ay ang engineer na nag-experiment sa kanya 50 years ago, at ang huli ay ang hamuli sa kanya 50 years ago na ang ability ay mag-create ng invisible na barrier. Nilagay daw nito ang ulo niya sa isang invisible na barrier na sobrang tibay. Dagdag pa ni Andy isa nga daw siyang undead. Pero hindi siya unbeatable kaya hindi daw maganda na makalaban nila ang hamuli sa kanya. Tuwang-tuwa naman ang babaeng negator sa paghanteng sa kanya. Sinabi pa nito na si Andy lang daw ang lalaki na gustuhan niya. Saka ito nag-send ng malakas na pasabog malapit sa yate nila. Dahil maging okay lang naman daw ito. Nawasak at lumubog ang kalahati sinasakyan nila Andy at naipit pa si Fuko sa isang bato. Kaya niligtas ito ni Andy. Nang magkamalay si Fuko ay sakto may dumating na kalaban, kaya nagtaas agad sila ng kamay. Nang tinanong ni Fuko kung sasuko na sila, sinabi ni Andy na sinasamantala lang nila ang oras hanggang mag-effect ang unlock ni Fuko at gusto rin niya malaman kung pwede kontrolin ang ability niya. Na sinalungat nito pero sinabi ni Andy na ang lighting at ang bulalakaw ay na-trigger ng unlock ni Fuko dahil ang buhok niya at ang kiss ay mahalaga sa kanya, samantala ang normal na unlock niya ay nag-create ng phenomena sa paligid lang niya. Nagtaka naman si Fuko kung ano hinihintay nitong unlock na mangyari wala pa naman ito ginagawa, hanggang napansin niya na hindi nakaayos ang damit niya. Sinabi naman ni Andy na CPR daw niya ito, at dahil nakaharang damit niya ay inangat niya ito at nang sinabi nito na ginamit nito ang mouth-to-mouth, ay sobrang nagimbal si Fuko at nag-blush, kasabay nun ang pagsabog na nagmula sa ilalim. Sinabayan naman ito ni Andy at tumalon sila sa sasakyan ng kalaban. Saka ginamit ang teknik niya na repair boost, kung saan pinatay niya ang pilot nang hindi na damage ang sasakyan. At dahil nawala na ang pilot ay bumagsak ito kaya kinontrol na ito ni Andy. Sinabi pa ni Andy na kung maunawaan nila ang contact level para ma-trigger ang unlock ability ni Fuko ay hindi na maging aksidente ang unlock niya kundi maging pinakamatinding trump card. At dahil may bago na silang sasakyan ay mas napabilis ang pagpunta sa pupuntahan nila. Pero nagulat sila nang biglang mag-countdown ang self-destruct ng sasakyan. Nakatakas naman sila bago ito sumabog. Ayon kay Andy mukhang nalaman ng kalaban na kinuha nila ang aircraft kaya pinasabog ito. At para mabawasan ang impact ng bagsak ay sinacrifice ni Andy mga buto niya, sabay takbo at tago sa damuhan. Tuwang-tuwa naman si Fuko nang makita ang location ng binagsakan nila dahil may beach doon,
Dahil nakita ni Andy na excited si Fuko ay sinabihan ito na mag-ikot muna. Hindi naman daw siguro aaksyon ang Union dahil may mga turista sa paligid, kaya naiwan ito at umalis naman si Andy para hanapin ang mga dati niyang tropa nung mercenary pa siya. Pero bago pa makalayo si Andy ay tinanong na ito ni Fuko na kung kung pwede naman nila madaan sa pag-uusap ang target na member nila. Pero sinabi ni Andy na tatapusin pa rin niya ito. Sabay iba ng topic at proud na sinabi na may restaurant daw ang isa sa tropa niya na sigurado magustuhan ni Fuko ang pagkain. Saka ito tinulak at sinabi na kaya mag-enjoy muna ito hanggang hinahanap pa niya tropa niya. Hindi pa siya tumatagal sa beach ay nilapitan na siya ng mga foreigner. Kaya agad siya tumakbo palayo sa mga ito. May nakita naman siyang isang babae na nagpi-painting at nang lapitan niya ito ay nagulat ito. Pero nabilib din na ma-discover na Japanese siya. Pinakita pa nito ang damit nito na pang Japanese girl daw. Nasayangan pa ito nang malaman na hindi nakapag-aral si Fuko sa school. Saka na sila nag-usap tungkol sa ginawang painting ng babae. At dahil natuwa ito sa kanya ay nagka-idea ito at binigyan siya ng sarili niyang blank canvas para mag-painting din siya. Nagsimula na sila mag-painting. Tinawag pa nito si Fuko na good luck dahil yun yung nakasulat sa sombrero niya. Ayon pa dito gusto daw nito ang mga bagay na hindi nagbabago at hindi nagpapadala sa kahit sino man. Kaya daw gusto niya mag-paint dahil kaya niya capture ang mga walang katapusang pagbabago sa mundo. Saka tinanong nito si Fuko kung gusto niya ng pagbabago. Hindi naman nakasagot si Fuko. Inabot na sila ng gabi nang matapos si Fuko sa pagdrawing. Alanganin pa na pinakita ito ni Fuko dito. Pero nagtaka ito dahil may mga pakislap sa paligid ng moon. Napangiti pa ito nang pinaliwanag ni Fuko na mukha daw malungkot ang buwan kaya nilagyan niya ito ng mga kaibigan. Dito na rin sinagot ni Fuko ang tanong niya at excited na kinuwento ang pag-meet nila ni Andy at kung paano siya nito tinulungan baguhin ang sarili niya. Kaya daw gusto niya ng pagbabago at isang tao na babaguhin siya. Bigla naman nagbago ang kilos ng babae at tinanggal ang tali niya saka tumapak sa tubig. Natulala na lang si Fuko nang makita na hindi lumulubog ang paa nito sa tubig na parang may inaapakan. Lumutang pa ang tubig na nakakulong sa isang invisible na barrier. Bigla naman dumating si Andy at inatake ito. Na madali nito na counter ng ability nito. Dito napag-alaman na ito ang uli kay Andy 50 years ago, na nagngangalang Gina. Isa sa 10 member ng Negators ng Union. Proud pa si Andy na walang nabali sa kanya pagbagsak niya, na kinainis ni Fuko at tinanong kung ito ba ang kalaban na mahihirapan si Andy kalabanin, na sinang ayunan ni Andy. Gumawa pa ito ng hagdan at bumaba mula sa kinakatayuan nito, at mukhang alam na nito ang balak nila na patayin siya para makasali sa organization. Mukhang excited pa ito makalaban si Andy at Fuko.